Magandang araw sa inyo mga ka-legit Dabbercads, mga katokers, mga katoshis, katokis. Welcome na naman po sa ating panibagong vlog na gagawin sa araw na ito. Anumang araw o anumang oras dumarating ang programang ito sa inyo. Magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali, magandang umaga sa inyo lahat mga ka-legit Dabbercads. Alright, may pag-uusapan tayo ngayon. Nais nating munang i-congratulate, yes! Ang ating legit Dabbercads. Legit Dabbercads, walang iba kundi si Miles Ocampo. Yes, Miles Ocampo. Miss Miles Ocampo, congratulations sa iyo for winning the Best Supporting Actress Award sa katatapos lamang na 49th Metro Manila Film Festival para sa pelikulang The Story of Two. Ba ako? Oh, no, Story of Two. Family of Two. I'm sorry. Family of Two. Okay. Starring, of course, Miss Sharon Cuneta and Alden Richards. Okay. Congratulations sa iyo, Miss Miles Ocampo. At yan ang topic natin sa araw na ito. Uugatin natin, no? Ang profile ni Miss Miles Ocampo at hanggang sa mga oras pong ito, hanggang sa career niyang ito, present, bakit siya naging successful? Okay? At ano ba yung mga roles na ginampanan niya? Very short lang, ano? Para makita natin yung gaano ka talaga kahusay, ano? At ang hope natin, ang wish natin sa kanya, mas marami pang mga bigating roles ang maibigay sa kanya. Susunod na dyan, Best Actress. Yes! Okay? Sana, no? Okay. Si Camille Tan Hohilia. Hohilia o Hohilia. Okay? That's H-O-J-I-L-L-A. Okay? Si Camille Tan Hohilia, otherwise known or AKA also known as Miles Ocampo. Yun ang screen name niya, no? Okay. She's an actress, commercial model, TV host, and a writer. Kasalukuyan nag-aaral yata siya sa UP Diliman, ano? As ang course niya is creative writing or something related to writing, ano? Okay. Or script writing, I'm not sure, ano? Pero may kinalaman siya sa writing. Okay? She was initially a member of the Star Magic family of ABS-CBN. Okay? And later on, lumipat na siya sa Crown Artist Management noong 2022, okay, sa pamumuno or sa pagmamanage ni Miss Maha Salvador. Ayan. Kaya kung nakikita niyo siya sa Emoji Nation, yung programa or game show ni Miss Maha Salvador, madalas kinukuha siyang co-host doon, ano? Kasi talent siya under Crown Artist Management. Okay? As a child actress, no, ang una-una niyang teleserye was Mangarap Ka 2004 alongside with her gag show yung bata pa siya, no? Going Bulilit. Alam niyo naman lahat ng mga magagaling na actress at saka aktor na nagsilaki na at naging sikat at magagaling na mga actress at mga aktor, usually galing sa Going Bulilit yung mga yan, ano? Doon sila nagte-training. Bagamat patawa yun, comedy, gag show. Yung acting skills nila doon na susubukan na hahasa rin, ano? So Going Bulilit 2005, ano? Okay. So tapos she was also a part of Home Sweetie Home, kung naalala niyo pa, no? John Lloyd Cruz and Tony Gonzaga. Okay? Every Saturday siya, no, gabi. Okay? And then you also have kinilala na rin siya sa mga roles niya sa iba't ibang mga pelikula, no? Latest notable performance where siya talagang hinangaan ay yung pagganap niya bilang Marites Dimagiba, young Marites Dimagiba, tatay sa Batang Quiapo. Okay? Yun yung eksena na ang pinaka-paborito kong eksena is yung eksena nila ni Raisa Senon
hawak-hawak ni Raisa Sinon yung bata, no? Tapos nakita niya, kinuha yung anak niya. Anak ko! Yun na, talagang ano, no? Intense. Okay? At kung makikita niyo mga behind the scenes, if you will search for the behind the scenes of that particular eksena or scene, yung mga behind the camera, okay? Tinuturuan talaga ni Coco Martin kung paano yung emosyon, ano? Pero binibigay na ni Coco Martin yung kalayaan dun sa actress kung paano mo didiskartehan yan. Ano, basta ganito ang sitwasyon, ganito ang magiging emosyon mo dapat diyan, ikaw na bahalang umarte. At hindi nagkamali si Coco Martin, ano, kunin si Miles Ocampo bilang young Marites Dimagiba. Okay? Yan, nung pinanganak si Tanggol sa palengke yun no? Okay? Mga initial episodes ng Batang Quiapo. Ang taas ng rating nun. No? Bukod sa bago, okay? Hinangaan yung mga pag-arte ng mga bata pa, kunwari, mga bata pa. Si Raisa Sinon, si Olga, si Irma Adlawan na ngayon yun, no? Si Precious Lara Kigaman, si Charo Santos na ngayon, si Tinding, ano? Yan. Tapos si EJ Falcon, bata yon. So medyo tumanda na, naging pulis na pulis. Dati pa naman siyang pulis, ano? Si John Estrada. Okay? To name a few. Okay? Okay. So yun ang pinaka latest na hinangaan sa kanya na role na binigay sa kanya. Okay? And has been nominated in the past. Ito ang nakakagulat, ano? Has been already nominated in the past MMFF celebrations or festivals, ano? Matagal na pala siya nominate for some major categories, ano? Hindi lang siya manalo-nalo dahil siguro marami siyang kalaban, maraming mas magaling sa kanya dati, no? Pero syempre nag-i-improve naman 'yan, ano, yung acting skills niya. So, ngayon, it's her time, di ba? Kaya first acting award sa 49th Metro Manila Film Festival for the movie Family of Two as Best Supporting Actress or Best Actress for a Supporting Role, no? So, yan. So, eto, no? So, eto, no? Basahin natin yung kanyang acceptance speech, ano? Okay, 6 years old ako, nag-start sa industriya. Okay? 27 na ako next year. First time kong nakatanggap ng award. O nga, first time nga niya naman nakatanggap ng award, ano? Ganito pala ang feeling ng mga artista. Sobrang pinag-isipan ko po kung tatanggapin ko po itong project na to. Katatapos ko lang pong operahan. Baka sabihin mo akong nanay ni Alden. Tapos sabi pa niya rito, sa pamilya ko po, pinapractice ko lang po ito dati. Okay? May award na tayo. Lord, ang dami pong nangyari ngayong taong ito. Pero, thank you po. Thank you very much po. Yan po ang acceptance speech ni Miss Miles Ocampo. Sa pagkapanalo po niya bilang Best Supporting Actress sa pelikulang Family of Two. Alright? Yan. Of course, congratulations din sa mga nanalo sa ibang mga nanalo sa iba't ibang categories at saka mga special awards. Okay, ito po ay ginanap nung nakaraang araw at maganda yung mga pelikula, no? Okay. At tangkilikin po natin ang ating sariling ang mga pelikula na Pilipino. Buhayin po natin ang sining ng pelikula, no, dito sa Pilipinas. Okay? At ayan mga ka-legit Dabbercats ba? Speaking of legit Dabbercats, tuwan-tuwa ang mga legit Dabbercats. Siyempre. Okay? Yung mga taga E80, tuwan-tuwa. Siyempre, sama natin yan sama natin yan sa pagiging legit Dabbercats, ano? Okay? Kahit isang taon pa lang naman siya, mahigit, gano'n nating kamahal. Kahit ba maikli pa lang ang stint mo dun sa Itbulaga,
Talagang mamahalin ka ng TVJ. At iba ang pagpapalaki at pagte-train ng TVJ pagdating sa mga bagong artista, mga bagong talent. Okay, tingnan nyo si Karen Aistrap. Okay? Oh, alagang-alaga, ano? Oh, tingnan nyo. Miles Ocampo, tingnan nyo. Okay? Yan. Of course, meron din mga iba't ibang mga contributions yung ibang mga pinagdaanan niya. Pero, what I mean is, mas nakikilala kapag didikit ka talaga sa TVJ. Kasi nga, magaling mag-alaga, magaling mag-handle ng talent. Okay? Siyempre, solid TVJ tayo, no? Okay? So, ayan mga kababayan. Isa na naman vlog ang inyo pong nasaksihan. At kung inyo pong nagustuhan itong video na to, paki-like na lang po. At huwag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. Mag-like and follow sa ating Facebook account, Talking Toshi TV or T3. Okay? At kayo po, ano po masasabi niyo sa topic na ito? Pwede naman kayo mag-comment dyan sa ibaba ng video na ito. Maraming salamat po mga kababayan, mga ka-legit Dabbercads sa pagsubaybay, patuloy na pagsuporta sa aming YouTube channel at mga videos na inilalabas namin tuwi-tuwi na. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.